Tumataas ang supply at presyo ng energy sa Pilipinas tuwing may gulo sa Middle East dahil sa ating matinding import dependence. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Halos 70% ng ating crude oil ay nagmumula sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia at UAE. Anumang gulo sa rehiyon ay direktang nakakaapekto sa daloy ng supply patungo sa mga local refiners. Kahit hindi pisikal na maputol ang supply, tumatalon agad ang presyo ng Dubai crude, ang benchmark para sa Asia, dahil sa takot ng mga investor, dahil sa deregulated ang downstream oil industry, ramdam agad ito sa mga gasolinahan sa loob ng 1 hanggang 2 linggo. Malaking bahagi ng LPG na gamit sa pagluluto ay imported din. Bukod dito, ang mga power plants na gumagamit ng diesel o fuel oil ay mapipilitang magtaas ng singil sa kuryente. Habang may sarili natural gas mula sa Malampaya, paubos na ang reserve nito. Hindi nito kayang punan ang kabuoang pangangailangan ng bansa kung sakaling magkaroon ng matagalang krisis sa Middle East. Sa madaling salita, ang tensyon sa Middle East ay nangangahulugan ng mataas na inflation o sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin sa Pilipinas dahil lahat ng transportasyon at produksyon ay umaasa sa langis. Sa kabila ng mga nangyayari tulad ng giyera sa Middle East at mga pagtaas ng bilihin, lalo na ang krudo at gasolina, may maaring maging solusyon. Ito ang natuklasan ng mga estudyante ng Baguio ang alternatibong biofuel source mula sa taro o gabi. Noong 2016, 6 na mag-aaral mula sa St. Louis University, SLU, sa Baguio City ang nakatuklas ng mas malinis, eco-friendly na alternatibo sa petrolyo na maaaring magpaandar ng mga sasakyan, na nagmula sa taro, na lokal na kilala bilang gabi. Ang mga mananaliksik ng mag-aaral ay sina Joji Teikoka, John Cyril Paco, Gregory Jones Ochoada, John Paul Galung, at Kino Verzosa. Ang kanilang imbensyon, na tinatawag na BioGab, mula sa biofuel at gabi, ay nanalo ng Business and Idea Development Award, BIDA, mula sa Philippine Chamber of Commerce noong Oktubre. Ang taro, Colocasia esculenta, ay sagana sa Pilipinas, nabubuhay sa baha at tagtuyot, at tumutubo sa iba't ibang uri ng lupa. Ayon sa team, ang mataas na carbohydrate at glucose content ng crop ay ginagawa itong isang mahusay na mapagkukunan ng bioethanol, isang renewable fuel. Ang proseso ay tumagal ng 2 linggo ng pag-ferment ng langis ng taro, na sinundan ng pagkuha at pagpino hanggang sa ito ay naging sapat na mahusay para sa mga makina ng gasolina. Sinubukan ng mga estudyante ang BioGab sa isang ekstrang makina na katulad ng mga ginagamit sa mga jeepney, at ang mga resulta ay nagpakita na ito ay kasing epektibo ng mga petrolyo na nakabase sa gasolina. Ang ligaw na taro ay sagana at mayaman sa carbohydrates at glucose na kailangan upang makagawa ng bioethanol. Paliwanag ng mananaliksik na si Gregory Jones Ochoada, sinubukan namin ito sa isang ekstrang makina upang maiwasan ang mga panganib, at ito ay gumana. Kinumpirma pa ng testing center na ito ay posible para sa mga makina. Tinatampok ng pambihirang tagumpay ang potensyal ng paggamit ng mga lokal na magagamit, napapanatiling pananim bilang pinagmumulan ng energy, isang innovation na maaaring makatulong na mabawasan ang pag-asa sa mga fossil fuel habang tinutugunan ang mga alalahanin sa kapaligiran.
Ang pangunahing pinagmumulan ng natural gas sa Pilipinas ay ang Malampaya Deepwater Gas to Power Project na matatagpuan sa baybayin ng Palawan sa West Philippine Sea. Ito ang pangunahing taga-supply ng natural gas sa bansa na matatagpuan sa hilagang kanluran ng Palawan. Ang natural gas mula rito ay ginagamit para sa produksyon ng kuryente, na nagpapatakbo sa mga planta at ekonomiya ng bansa. Ang Malampaya Phase 4 Drilling Campaign ay naglalayong tuklasin ang iba pang potensyal na reserba tulad ng Camago 2 at Bagong Pag-asa wells upang matiyak ang matatag na supply ng energy. Matatagpuan sa offshore Palawan, mga 65 hanggang 80 kilometro ang layo mula sa isla. Nagbibigay ito ng hanggang 40% ng pangangailangan sa kuryente ng Luzon. Noong January 2026, kinumpirma ang pagkakatuklas ng bagong reservoir sa Malampaya East 1, May 1. Ito ang unang malaking discover ng gas sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada. Dahil sa paubos na ang reserves ng orihinal na Malampaya Field, ang Pilipinas ay nagsimula na mag-import ng liquefied natural gas, LNG, mula sa ibang bansa upang mapanatili ang supply ng kuryente. Ginagamit ang mga LNG terminal para muling gawing gas ang imported na likido bago ito dalhin sa mga power plant. Ang patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel, langis, ay nagdudulot ng matinding pasanin sa mga magsasaka at maliliit na negosyo sa Pilipinas, lalo na dahil sa mga tensyon sa Middle East. Ang mga kagamitang pansaka gaya ng traktora, kuliglig, at irrigation pumps ay umaasa sa diesel, kaya direkta itong tinatamaan ng pagtaas ng presyo. Maraming abono, fertilizers, at pestisidyo ay mga byproduct ng petrolyo, kaya tumataas din ang halaga ng mga ito. Dahil sa taas ng gastos, ang ilang magsasaka ay maaaring hindi na magtanim o magbawas ng produksyon, na nagreresulta sa kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo ng pagkain sa merkado. Bagamat tumataas ang gastos sa transportasyon, ang farm gate price, presyong benta ng magsasaka, ay madalas na hindi tumataas, kaya sila ang pumapasan sa logi, upang makabawi, napipilitan ang mga negosyo na itaas ang presyo ng kanilang produkto at serbisyo, na nagiging sanhi ng inflation.